Ang magtanim ng palay ay tunay na di biro. Ngunit ano nga ba ang alam ng mga mag-aaral ng mataas na paaralang Ateneo de Manila ukol dito? Ano nga ba ang nararanasan ng ating mga kababayang magsasaka sa pang-araw-araw nilang buhay? Ano nga ba ang mga paghihirap na kanilang dinaranas? Humingi kami ng tulong na makapanayam ang isang dating magsasaka upang makapagbigay ng kaalaman at kaliwanagan sa usaping ito. Ito po ay sinasimulan sa tinatawag na paglilinis ng bukid. Ibig sabihin po, bago po tamnan, pagkatapos ng anihan, naantayin mo mga ilang buwan upang ito ay yung lilinisin, papatay ng damo, at kung maaari po ay sunugin yung mga hindi kailangan at malinis na, ihahanda naman yung tinatawag kong seedbed o yung punlaan. Ang punlaan pong ito ay gagawa po na isang mahabang seedbed na ang palay doon ay bubudbud, pabayaan sa loob ng mga 90 araw na didiligin araw-araw at pagkatapos ay pag tumubo na, yun po ay tatanggalin doon sa seedbed at yun po ang gagawing pananim ng palay. Pagkaalis mo doon sa tinatawag na punlaan o seedbed, na andoon na yung tinatawag na lilipat mo na ng isa-isa doon sa bukid. Pagkatapos saka po itatanim yung tinatawag nating punla. Yung punlang pong yan ang aalagaan nyo. Pag natubigan mo na yun, unti-unti na sisibol yun. Sabay sibol ng palay, sabay din ang damo. At sasabay nyo rin ang alaga ng bubunutan nyo ng damo na makakapinsala doon sa bukid. 3 buwan at talagang tuloy-tuloy o 2 buwan, tuloy-tuloy, darating ang panahon ng kaligayahan, yung tinatawag na pag-aani. Maraming paraan po ang pag-aani. Ang pag-aani, 3 ang paraan. Either yung manual, ibig sabihin ng manual, yung stock, yung bunga, yung uhay, tinatawag niyan, kinukuha, at ginigii. O kaya, nagamit yung tinatawag na hampasan na hungkuyan para doon ay maihiwalay yung butil ng palay sa dahon at pagkatapos, iyon naman ang iipunin upang ibilad at patuyuin. At sila na rin na naglulugas. Ibig sabihin na naglulugas, dressing. Yung palay ay maalis doon sa stock, iipunin, lalagay sa sako, ibibilad. Pagkabilad niyan, pwede mo nang dalhin sa tinatawag sa rice mill. Ano ba ang rice mill? Ang rice mill ay yung tinatawag na bigasan na kung saan ay aalisin ng balat ng palay upang ito ay maging bigas na kinakain ng tao. Sa pagsasaalang-alang ng impormasyong ito, ano naman kaya ang kalagayan sa mataas na paaralang Ateneo de Manila? Ako yung taga-saing sa lahat ng sa outlet ng sa Lounge 1, Lounge 2, sa satellite hanggang dito sa main. Maabot ng 2 sako o mahigit pa sa loob ng isang araw yung kinasaing namin. Bali, meron kami dito sa sa loob, gas cooker ang gamit namin. Gas cooker. Bali sa isang cooker namin, may 5 kilo na bigas. Pagsaing naman, bali hinuhugasan namin yung bigas 3 to 4. Pa-automatic talaga na ang kanin mo talaga ay malinis at hindi madumihan. Ang tungkulin ko rito ay busboy dishwasher. Ang gagawa ko rito, so pagpasok ko pa lang, naglilinis na agad ako. Hanggang hintayin ko na lang yung break na pagka kaya ako magbabas out. Upang malaman ang kaugalian ng mga mag-aaral, nagsagawa kami ng isang pagsusuri kung saan tinanong namin sila kung sinisimot nila ang kanilang plato hanggang sa huling butil ng kanin.
Hindi ko inuubos yung kanin ko kasi ayoko naman pilitin na kung busog na ako, mas pipilitin ko pa sarili ko kumain ng marami. Hindi. Walang ulam eh. Hindi, kasi dahil minsan yung ulam ko masyadong konti, tapos sobrang daming kanin ko, tapos busog na ako. Hindi ko inuubos madalas yung kanin ko kasi una, nabubusog ako. Hindi, kasi mahirap siyang sulit. Pangalawa, naubos ang ulam ko, wala na akong pampares. Hindi. Minsan kasi, yung mga maliliit, di mo makikita. As like yung kahit piling kutsara mo di kaya, so di mo na naubos. Hindi ko inubos, hindi ko sinisimot dahil hindi naman ako ganun kagutom. Minsan hindi dahil minsan masyado marami. Pero kung kaya naman, inubos mo. Pag yung tipong nagmamadali or walang ginagawa, or like kumakain lang na hindi talaga ako gutom, aminin ko, hindi ko inuubos lahat. Hindi, kasi most of the time, kapag tapos na ako kumain, busog ako. Pangatlo, kasi pag kakarampot na lang yung mga kanin, parang mga isang butil, dalawang butil, tatlong butil, ba't ko pa kakainin yan? Parang wala na rin. Kung gayon, saan napupunta ang mga butil ng kaning natitira? Bali sa dishwashing area, bukod sa paghuhugas namin, yung proper segregation ng mga basura namin sa nabubulok, di nabubulok. Yung pagtatabi namin ng mga kaning baboy sa mga plastic, sa mga basura na tinatapon ng mga bata. Ay yung kaning baboy, yung literal na pinagsama sa amin na matira ng kanin, mga ulam, especially yung mga buto-buto. Tinatanggal namin doon yung mga kande kasi yung buto, hindi naman nakakain mismo ng baboy. Siguro ina-estimate kami ng kalahating drum namin ng kaning baboy. Lahat-lahat, nasa isang timba rin. O minsan napupuno na rin namin, depende sa labas ng pagkain namin. Upang mapalalim pa ang aming pag-aaral, nagsagawa kami ng isang eksperimento kung saan kukuha kami ng isang guro na gagawa ng kanyang obra ukol sa kanyang interpretasyon ng isang bukid. Sir, ano po masasabi niyo sa obra niyo? Masasabi niyo po bang may pinagsikapan niyo naman po ito? Oo. Para sa akin, kahit mabilis, dapat may pagsisikap na dapat ipakita. Para lang makita na isang bukid yung ginagawa ko. Ganun po. Mabuti naman. Ano po naramdaman niyo pagkatapos kong unitin? Parang nawala yung pagsisikap. Kung ilalapat po natin to sa buhay po ng mga magsasaka, ano yung parang maaari niyo pong matutunan? Kasi yung mga magsasaka at saka yung mga artist, pag gumagawa sila ng obra nila, pareho rin na magsasaka. Yung output nila, yun ang sa tingin nila ang pinaka-obra. Kanila ito yung buhay nila. So pag nagsasaka sila, pakiramdam nila, pag hindi sila makagawa ng ganito, wala silang buhay. Kung pagsisikap nila masaya, sa tingin ko, may paghihinakit dun sa mga magsasaka. Kasi sa kanila mas mahabang oras nilang ginagawa. Tapos, mabigat para sa kanila. Sa tingin ko, masakit para makita nila kung may mga butil na kumakalat, may mga tao hindi kumakain. Sa mga bata, sa mga high school, o sa mga kumakain sa amin, sana ubusin nila yung mga pagkain nila. Kasi syempre, kung isipin natin, hindi lahat ng bata nakakakain ng mga pagkain na nakakain natin. Matuto tayong ubusin ang pagkain natin. Ang mensahe ko sa kanila, huwag silang nagsasayang ng pagkain kasi may maraming taong mahirap na hindi kumakain. Dito niyo makikita na ang bawat butil ng palay napakahalaga. Ang bawat butil ay nagulungan ng buhay ng tao. Kaya dapat ito ay aalagaan
ang buwang butil na inaani, ay dapat ito ay ayusin. At kung sa ating mga pagluluto ay hindi tayo marunong magluto, hindi tayo marunong mag-ingat, hindi tayo marunong mag-prep, mapapanis lamang bago tatapon, nawawala ng bisa ang pag-iingat at paghihirap ng isang magsasaka. Unawain niyo, halos ilang buwang nakaglubog sa putik ang magsasaka para lamang tayo ay mag-ani at may kainin. Sana maintindihan ito na ang kinakailangan hindi mahalaga basta yung nagtatanim. Ang mahalaga, paano niyo pag-iingatan na ang produkto na biyaya ng Diyos na ating tinanggap ay magamit natin ng maayos para sa nakararami at para sa kabutihan ng lahat.